Magkano yung honey nyo? Oh, magbenta ka na, bilis. Yung ganon? Yung ganon po, 500 grams, 500 pesos. Tapos yung ganon? Yung 350 grams, 370 po. 370. Pure and wild honey? Wild honey ba yan? Culture honey po. Cultured honey. Ito ang 370. Manuka, may manuka daw po yan. Oh, ibig sabihin, tumitilaok? Hindi po. Hindi ba? From New Zealand. From New Zealand yung flowers na kinuhanan niya. Ayan po. Per gram po, piso per gram ang honey natin. Pure and cultured honey, hindi siya wild honey. Ayan. Ito po yung pinapakain natin natin. Yung mixture niya. Ilang ratio po? Is 1.5 is to 1.5 of 1.5 kilo, 1 liter of water. Nga halo. Kaya makikita niyo po yung thickness para sa bundle. Kaya tayo nagpapakain is para hindi po magutom ang beast natin. Tsaka kung gaya kay isa, nagpapadraw siya ng mga frames, yung mga wax foundation niya. Kaya kailangan natin magpakain. Nagpapadraw ka sa mga bees. Akala ko sa ibang tao. Nilalagay niya doon sa mga hive. Wax foundation po, yun po yung dinadagdagan nila. Opo. Yung mga bees pala ang nagdodraw. Yun po. Tsaka yung pollen. Kuan po yan sabi natin, hindi tayo magpapakain ng sugar syrup for the purpose of harvesting. Nagpapakain tayo ng sugar syrup as a Maintenance. Yes, maintenance, supplement, dahil walang available gaanong natural nectar na nakukuha from the area. Doon lang po ginagawa yon. And ang sugar or nectar for that matter is the main source ng carbohydrates or energy ng bees. Kaya kinakailangan po natin na bigyan sila ng ganyan. Hindi, dumami na. Dito mo lang sa kasi lalagay yung sir. Ang protein source at saka ang Hindi mo na rin ihiwalay ito sir kung meron kang sugar with water. Tanggalin mo nila sa ibabaw. Ganito po yun, yung pinaglagyan ng sugar syrup natin. Lalagyan nila ng ganito para makakapag-swimming yung bubuyog. Makaka-swimming sila, yan. So, kapag wala pong floater, ayun, tingnan mo, nalunod na doon, oh. Kung walang floater, hanggang ilalim na sila. Ayan. Dami, oh. Grabe. The entrance. ito, di ba, may nangingitlog na dito. Tapos yung queen. Ayun, oh, meron pong malaking bubuyog. Di ba, meron din mag-propose na yung madalawang queen dito. Anong mangyayari doon? Na nagpapagawa ng wax foundation, Sir Joseph, ayaw niya na Pakitin. yung queen doon habang ginagawa. So, lagay mo na siya ng temporary separator. ng honey na ito. Oo. Kung may honey na papasok, ito mapupunta. Kaya lang maliit yung feeder ko. So ngayon, ang concentration ng queen, dito na siya pwede mangitlog, nakakonfine sa ilalim. Hindi siya access sa ibabaw. Sir, kaya siya nagpapaprint ngayon sa mga bees ng, ano yung tawag doon? Wax foundation, para pagka mag-harvest ng honey, lagay na lang siya ng lagay pagka huma-harvest. Hindi during harvest, saka nilalagay yung nectar na dapat iniwan na dito at magiging honey na, nagiging wax. Nagiging, Di ba yun yung i-draw nila, mako-convert siya 8:4. So, mas magandang magpagawa talaga ng honey foundation before the honey flow. Mag-prepare na early ahead of time. Yun, part yun lahat nung iyong apiary planning. Opo. Para habang artificial pa lang ginagamit mo, sugar pa lang, at least yun ang nagiging wax. Foundation. Nagagamit pa rin yung sugar na binigay mo sa kanila.
Hindi lang. Pag extractan mo sir ng, di ba yung mayroon siyang Extractor. extractor, tapos mayroon siyang frame yan. Pwede mo rin ibalik doon sa pinag-harvestan mo. After. Sabihin mo lang sa kanila, paki-refill please. Ayan. Pwede ba? Pwede yan. Paki-refill na lang. Pakilinis na rin. Pakilinis na rin. Gusto naman nila na gawin yun. May mga janitor naman. Grabe. Daming. Organized po talaga ang mga bees. Oh yes, grabe sila. Buti pa yung mga bees organized. Yung isa Yung government natin, hindi. Hindi, na-organize ng government, kaya lang, hindi yung talagang... Nauuna yung pagkuha ng pulot. ani muna eh. Ani muna. Marami. Kaya nga. Dami oh. More prayers talaga sa atin. Ang katwayo niya ang lalaki. Magiging kapital lang. Pagkadating ng araw, magiging capital itong Bembong. Oh. Big Capital? Sir Joseph? Ang pioneer? Foundation. So mas maganda rin po iba-ibang location para iba-ibang location nung honey ang nakukuha nyo po. No? Mas marami. Saka madali kang makapag-exchange. Ha? Parang kambing nagpapastol. Pero once a week lang. Hindi araw-araw. Sa kambing kasi araw-araw kang nagpapastol eh. Kahit isa lang itong nagkuhanan mo ng breed sir, kung yung queen lang talagang paulitan mo, okay lang yun. Pwede naman. Para hindi may breed lang. Tuwing ilang, ano tawag dito? Ilang months sir bago mag-splitting? Kunyari malakas na ang... Baka hindi ka abutan ng months kung malakas. Ito pwede mo na-split eh. Kaagad ano? Kasi kaya niya na mag-provide ng new split for a new colony. Basta 10 framer po kayo nagsimula ano? At least kung may 10 framer ka, pwede yun. Pwede na. Pwede nga yung 10 mismo eh. Tanggalin mo yung 3, maiwan yung 7. Tapos bahala na sila magpalakas. Pagka na-accept na yung queen, na itlog na, ang gagawin ngayon ay susuportahan mo yung mahina para humabol siya sa strength ng malakas. Opo. Kukuha ka rin sa kanya. Tuturo bukas yun, yung brood support. Yung papalabas na yung big, bigay mo sa mahina. Bigla siya dadami. Opo. Ano, dinadagdagan from the old hive? Dinadagdagan ng bees. Switch natin. Opo. From the old hive, kukunin mo yung mag-emerge na, ibigay mo doon sa bago. Yung kanyang mixed brood or open brood, yun ang ibibigay mo dito. Pwede rin po. Swapping. Switching. Mapapaaga lang yung pag-emerge ng bee. Opo. Madidelay siya ng konti. So maghahabulan sila ngayon. Darating Pero kung time parehas na. Opo, pero kung malakas naman na yung isang colony, okay lang yun kasi napapalakas na niya yung isa pa. Yeah. Opo. So ganun talaga ang tulungan. So nagagawa po yun kahit po once a week lang ang tingin ano. Not necessarily every day. Mas na-disturb po sila. Mas mataas ang level of disturbance pag palaging binubuksan. The lesser, the better. Opo. Kung gusto mo rin na ipapalipad yung queen mo sir, okay lang. From here? Oo. Ayun yung gustong i-try. Sana ni Sir Joseph para malaman Para natin makamate din ng May drone. ano ang magiging parang success story dito. Na fan. Opo. Paano rin paliparin yan sir ay? Kasi hindi naman niya kasi lumalabas. Yan lang siya. Pag Hindi, mating season, yung kwan lang, yung virgin queen. yung virgin queen Hindi lang yung lalabas. laying queen Hindi ha. yung laying, Yung laying queen dyan na yan. Lalabas lang yun pag may swarm. Pero yung virgin queen, kung meron, yun ang lilipat. Lalabas. Kailan yun ang mamonitor? Sa pagka magsaswarm, dito sila lalabas. Yes, ang bilis. Last na yun, Mga ganun yun. Tapos parang nakikreate ng ipo-ipo sa vicinity. Yan. Kinakalat nila yung pheromones. Tatawag ng gustong sumama. Oo. Tawag ng... Actually, yun na yun, sir. Hanggang makakuha sila ng lugar na pupuntahan, doon sila lahat magkikita-kita. Yan, patay lang kilo na yan. Nasa queen talaga ang
So sir, yan, ang dami na rito. Kasi puno na sa loob. Yes sir, at partly mainit. Kayo lumabas sila. Kaya lumalabas po. Tapos yung iba, nagpo-produce ng hangin. Paano sila? Paano yung iba nagpapapasok na cool air. Pag masyado pang minute, mag-prepare na yan sa labas. Hindi pag just sa loob. Dadami sa labas. Ano po ginagawa pagka dumadami? Nagpapawas ng temperature para mag-overheat sa loob. Wala naman po kailangang management. Dapat sana mag-provide ng ventilation. Electric fan? Sila na screen bottom board. Screen bottom Screen board. bottom board para may counting tulong yung natural air. Pagka kasi pinabayaan mo yun na nandyan lang sila nagbibigay, imbis na sa Bulaklak nagtatrabaho, nandito nag-electric fan. Kala ko tututukan natin electric fan. Pwede rin to sir na lagyan ng mga temporary na yung sisilungan ng yero. Hindi naman. Pwede. So mas maganda po nasa ilalim ng puno talaga. Yung ganitong setup. Hindi pwede. Lighted. Kasi dito sa atin sa Pinas is sobrang init. Sa ibang bansa kasi napapanood ko mga nasa field po sila. Naka-expose talaga. Opo, na-expose Kahit kami mostly sa Baguio naka-expose. Kasi malamig po sa inyo. Sa Nueva Ecija, di pwede maluluto. Yun actually yung iniiwasan. Mas mainit nga sa Nueva Ecija. Pwede naman sa terrace sa Opo. Pag meron kang 2-story yung bahay mo sa taas. Opo. Sa terrace niya sa taas mo yung lagay. Basta may bubong, sir. Oo. Pwede. So, nandito na po ulit tayo. Ito na yung second day ng ating seminar. Ayan. Good morning. Maaga. Sir, gaano ka nakatagal nagbi-beekeeping? Ngayon mag-29 years na. Ano ang rewarding ba or profitable ba? Lahat siguro nandun na yung pag sinabi kasing reward, kasama na yun dun yung passion mo, you do what you love to do. It's not always money naman. You believe on the cause, you believe on what you like to contribute to the community, mga ganun. Kunyari, ang advocacy mo, pari sa'yo, sir. Opo. Advocacy mo, agriculture. Diba? Especially for the young people. But at the same time, sustainable agriculture. So, saan ba mapasok yung beekeeping doon? So, we have areas like pollination, enhancement ng biodiversity, ng ating environment. Daming naapektuhan no? Sa tagal na, ilang years? 29 years. 29 years. Siguro naman, kung hindi mo nagustuhan yung pag-beekeeping, hindi ka tatagal ng ganyan. Mag-fold up ka na. Kaya nga. Siguro yung kwan lang, sir, yung iba kasi pagka if you go for the money lang alone, bagamat everybody needs money. Opo. Sa beekeeping, it will come along the way, pero hindi siya dapat ang main objective. So, sabi nyo nga, acquiring muna the skill, getting to know the bees, learning about the environment. Kumbaga kasama na yung profit sa experience. Darating na lang. Darating na. Opo. Wag mo lang masyadong hanapin kaagad. It will come in its due time. Opo. Kaya nga. Like pag bees, di ba? Gusto mo, sabi nila, honey ka kaagad. Aralin mo muna. Aralin mo muna paano. Tama. Yun, thank you, sir. Ano ba pinag-aralan niyo doon? Sir, ano ba yan? Beekeeping ba yan o rambutan picking? Marami pong rambutan dito. Ayun pala, ayo. Fresh rambutan. Sarap ba, sir? Sarap. Matamis. Fresh yan, no? Fresh. Buksan natin. Yan po sila. Break time po natin. Game. Ito sa ibig-ibig mo lang. Yan, pwede mo. Yan po, merienda po tayo. Hindi lang po rambutan. May balot pa. Yan po. Grabe, libreng balot. Kahit ilang balot, oh. High blood ka na pagka nakatatlo ka. Yan, ito po yung karaniwang kalaban ng bubuyog. Pirik.
Ayan. Oh, may kulay. Dami na sigurong bubuyog na nakain yan. Dami, oh. Kuwan yan, sir. Last meal. Last meal nila. Tapos nadali. Kailangan pala may skupita, no? Alimbong, oo. Nakakatulong, sir, pang-reduce lang ng kuwan. Pangbawas. Kailangan din pa hinuhugasan? Hindi naman, sir, kasi mamaya melted kasi yung wax. Opo. So ito po yung, Yan, sir, wala ka nang nilagay na iba. ang tawag po dyan ay beeswax molder. Wax foundation. Wax foundation. Okay na po ba kayo? Abang kuwan? Opo. The earlier, the better? Opo, pwede na nga po kahit yung gagawin din bukas eh. Gawin na ngayon para umuwi na. Wala bang classes tayo mo? Meron daw sprayer si Kwan, Sir Justin. Po. Ito ang melted na beeswax. Melted beeswax. Lalagay dyan. Ano po yung solid na beeswax. Para kung magamit natin dyan, kinakailangan natin itong sunawin. Paano po naging bilog po? May nipon-ipon, may hulmahan, and so on. May stages po yun actually dahil kuminsan, bago yung first na pag-solidify niya, after na minelt, marumi pa. May honey pa pong kasama nun. May kaunti pang ganun. Nahihiwalay po ba yun? May hiwalay naman na dry na dapat kasi pwede mo naman ipalinis sa bee yung honey and so on. Ah, Let it oo. drip muna. So pagka medyo Bago dry mo na, tunawin. Yung dumi kadalasan mapupunta sa bottom part. Magsig dito ay yung maganda nandoon. So ini-scrape pa po yun kapag ito tinanggal-tanggalan muna. Pag medyo okay na, either dalawang beses kang mag-filter at mukhang okay na. Gagamit ka na ngayon ng separate na ganito, na kettle or anything where you can have it melted po. Ulit yan banda eh. So kanina habang nagla-lecture tayo ay pinainit na ito ni Bert para ready na sa atin for demonstration. So parang double boiler yung type niya kasi hindi natin dinilek sa heat. Papainitan lang po. Pagpaligo ay sa umaga. Hindi ko lang po alam. Hindi rin, no? Yung hindi saksak. Kailangan po kasi double ko eh. May tubig po eh, parang Boiler, parang tawag doon? steamer. Steamer. Gagawin po natin ngayon Opo. ay Sarap din yung electric. sabi ko kanina may nabibili naman na wax foundation sa Salamat Shopee at Lazada and all that. Pero part ng ating sustainable way siguro of doing our beekeeping, meron din tayong alam na paggawa or pwede natin gawin in a communal manner. So lahat ng kwan dapat meron para hindi masira. Okay. Tapos, ganyan lang. Yun. And whenever you're ready. Now, syempre, caution. Mainit din po ito, ha? Ano po, pwede din na kwan. So, pero naprepare na po ng maaga, kaya kwan na. So, now, ready na for use. Yan, kita niyo yung konti pa ba? Yung consistency, yan, tamang-tama po na pagka-melt ito. So, paano mag-pour? Ano yung kwan? Iwasan? Dapat po sana tuloy-tuloy yung pag-pour natin para iwasan natin yung kwan. Oops. Yun. Dito mainit. Tapos pag prines mo pa ng husto, may tendency lumipis, di ba? Sa Baguio, pag-pour pa lang namin, tumigas na. Doon yung pagkakaiba. So, tatansyahin nyo. We will see what will be the initial result nito. So, yung use ng tubig, yan, para mag-solidify uli yung pan. Kasi pwedeng ibalik doon sa ano. Father na taga-abot. So, magsi-60 ako. Ganito, linisan lang po natin itong mga waxes niya. Ang kwan po, ang average sana ay 1 kilo, 10 sheets. Ay, sorry. Ay, wala rin cake. Cake yan. Oo, at least at pagkadungot, parang garamit na.
Hindi ko ano, balik na pulutin ka dyan. Ay, balik para hindi kiminto ka niya mo. Ito po, nabigas na. Pwede lang kunin. Uli. Prito ulit. Pwede bang gawing kandila yan? Pwede po. Pwede. Actually, the best sa kandila kasi hindi siya Dapat may mabusog. ulmaan ka din. May ulmaan din sir. May urman, may week lang. Opo. Pagka maramihan, may iba pong lalagyan dito. May screen para tumutulo lang. Pag nag-dry ng kaunti, balik mo ito. Tapos tuloy-tuloy na ulit. Nagpaigit mo kailangan nakat... Oh, magic. Slice ang cake. Okay. So nga, tutulungan kayo karon sa nga pati di abra idi. Nakalaala kiti bukrok idi. Ano yung mga butas-butas na yan? Okay lang? Oh, may ano siya. Pero mas maganda po sanang wala. So dapat mas makapal konti. Mas makapal po. Pero paano pwede makapalan? Sige sir. Kasi yun, Na plastic mo lang yan eh. So, parang plastic no. Sir, yun nalagay doon. Yung paglagay lang po natin is pan. Alternate? Ay, sigsag mo. Paano pinur kanina? Shoot niya doon sa mga kanal. Kayong ganyan. Shoot na hindi na kanal na lang. Sige, diretso. Sige po, ano pa ba? Diretso po sa diretso lang. Ako si pandikit na sir, yan. Kasi lang. Kailangan penunagan manin sir. Dikit lang po siya. Abutan kasi Mag-iinit na po siya. soldering parang kay Sir Den. Kahit sa taas mo lang dikit sir, wala na sa baba. Lahat po sir. Ay lahat. Counting ko lang, tansyahin nyo lang. Kaunting kiliti lang. Yan po yung pinakamagaling na estudyante ni sir. No other than. Tutok nyo na lang po. Ano ba? Patsang gano'n? Tapos konting-konting po na. Yung ginagawa kanina ni sir? Dampi-dampi. Gently. Dampi-dampi. Okay na Sir Charlie? Apo. Yan po ang aming cum laude. Ang aming cum laude. Oh, wala pa doon oh. Amazing. Hindi naman pala i-didi yung mabuti. Ano? Ganyan na, okay na. Hindi na i-didiin, ano. Tingnan siya, hanin. Success. Pinagoran ako. Yan mama, bibigyan tayo rambutan. Nag-change career na tuloy si Sir. Yan, naging cameraman na po. Basta isa lang ang mga sasabi ko sa'yo, bakayan naman. Kailan kaya may edit? Best siguro na gawin yung, di ba marami kang plano na gustong gawin sa apiary, sabay-sabay mo nang dala-dala yung mga gamit, mga ganon, para minsana na po yung ating initial disturbance. Siguro po yung iba, mas maganda rito para hindi kayo mabalak po dyan. Apo. Nag-i-introduce ng bagong frame. After na-install yung atin pong wax foundation, Smokers. saan natin lalagay dito? Sir, Saan natin lalagay? sa gilid-gilid na lang sir. Puno naman na. Papalitan. Patong sir. Pero i-demonstrate lang na kunwari hindi mo sa like yung kanila. Diba? Yung bumibili 5 framer. Kasi pagka ganito na yung colony nyo, hindi na problema. So, ayan, daming pagkain, ang daming pollen, tuwang-tuwa yung beekeeper niyan. Busog na busog. Yan, nahulog ka ako. Hindi, nandyan, walang queen cell.
Yung Berto. Tapos malaki sa pa siya, ito mahaba. gamitin. Para to secure, for example. Ayun, nandito pa rin. Lumipat. Ayun, lumipat dito. Ayaw. magpakuha. Ayan. Alam niya na kukunin siya. Alam niya na kuwan. Naipit. Ganun pala kumuha. Kahit may mahuli na kan. Kasama. Hindi may iwasan. Pwede mo nang ipatong dito sa kabila habang para work ka. Ipatong mo lang dyan. Ayun, nag-split na nga. Okay. Biglang split ba? So, secured na yung queen mo. Maski anong gawin nyo po ditong manipulation, alam mo na andun siya. Pwede na rin lagyan nito ng ibang pin sir. Pag ganito. Splitting na yon. Splitting na yun. Abo. Kunyari, tinanggal mo siya at magiging reyna siya dun sa kabila or even here. Pwede na maging dalawang colony na tagpa 5 framer. Pwede naman po ipatong Yun ang lang. gagawin ni Sir Justin pagka bibili na kayo. Hahatiin niya lang yan. Lalagyan niya ng bagong reyna, yung isa. Wala sir. Igan mo kaunti. Wala sir. Ayun. Merong kaunti. May isa. So, ayan, yung mga nalalaglag po na yan, fresh nectar yan. Ay, hindi pa honey. Hindi pa po honey. Na partly, nandun na po. Hihintayin pa ito na Mag-close. mag-evaporate yung moisture content. Then, tatakpan na po nila pag na-convert na siya to glucose and fructose. Yung po kasi yung bagong pasok na fresh nectar ay still in its sucrose form. Pag okay na yon, dahan-dahan na nilang tatakpan. Pag natakpan na po yung buo, ibig sabihin pwede tayong mag-harvest. Mag-extra. Honey na po yan. Meron na yung piso per gram ni Sir Justin. So yan po yung mga titingnan nyo para meron kayong cue kung magdadagdag ba ako ng feeding or okay na yung galing sa environment. Okay. Hindi nyo naman po kinakailangan laging gawin yan, pero for demonstration purposes, kasi at least alam natin na andyan yung queen. Hindi natin siya naipit, hindi natin siya napabayaan, yung mga ganun po. O, ilang brood? Hindi ko na-check sir. Lahat. Mga ganun na ano po. Maganda naman yung brood pattern niya. Yes, brood po yan. Yung ito? Ito yung brown. Yung brown na. Brown. Yan. Tinakpan na. Ito? Yung... Natakpan na. Pati drone brood bread, pakita din. Review lang. Ito po. Yung brown brood natin. Parsley. Yun. Drone ba yan? Drone? Yung nagtumbok na gano'n. Drone size. Wala pa bang... So ano ito? Ibang kulay na ito. Drone yan. Yan yung malaki na... Ito po. Nakabukol. Yung nakabukol. Yung plat. Ito po yung workers. Rito, Sir Justin, later on, parang ang daming food frame. Okay? Wala nang mapangitlugan yung reyna. May daming food frame eh. So, kung akin po ito, yung ibang food frame dyan, iaangat ko na dito. Ibababa ko naman ito, iba doon. Gagawin ko ng 2 patong without the excluder. Yung mga ganun, para gawin nila ito. Pagkatapos na magawa, kinakailangan na nilang space, di may empty na. Meron na sila ngayon space na pwedeng pangitlugan. Ngayon ay, anong oras mo na bro? 2 o'clock. 2 o'clock, pero ang daming bubuyog sa ibabaw. Diba? 2 o'clock ngayon eh, pero ang dami pa rin nalang bees. Most of yung field bees nito, 30% ng overall population, nasa labas. Nagtatrabaho. Kaya marami sila. Pag uwi po nila mamaya, kikita nyo nandito na. Dahil di sila pwede sabay-sabay doon dahil magkakaroon ng overheating. So, bigyan mo na ngayon ng additional work to do. So, ako po, iaangat ko to, lalagyan ko ng wax foundation sa baba.
yung inangat ko, iipitin ko rin isang wax foundation uli doon. Bukas or makalawa, a few days after, yung nilagay ko dito, nagawa na. Di ba? Tatanggalin ko na yun, iaangat ko na po ulit dun sa second box. Yung hindi pa nasisimulan sa second box, ibababa ko ngayon dito. Ay, para gawin nila ulit. Oo, opo. After a week, yung 5, nagawa na. Meron ka na ngayon 15 framer of, Nagawa na. yes. Opo. Sa honey season, it is always best na yung colony nyo po ay headed by a young queen. So, mag-start tayo, honey season, January. Maganda by January, kung may possibility ka, palitan mo yung old queen ng bago by December. Magpuproduce yun ng marami come January. May iwasan mo rin yung swarming kasi hindi nagsuswarm ang young queen. A little older, class and lakas, they will swarm. Ano po? Ang magpupush lang sa young queen na mag-swarm, overpopulated. Kasalanan yun ng beekeeper. Lack of space, hindi mo binigay. Yes, ng bagong space. Okay. Or kung puno na yung, kunyari, 3 patong ka na, yung isang patong or isang box puno na ng honey, tanggalin mo na. Extract mo na yun. Balik mo na. May tinatawag naman na under super. I hope we can sana demonstrate that. Like puno na yung isang box ng honey, yung pangatlong patong, in-extract mo. Pagbalik dito, wag mo na ibalik doon sa ibabaw. Kasi may honey na to, di ba? Yung second box. Iaangat mo ngayon ito, yung empty, lalagay mo doon. Mas shortcut yung trabaho. Imbis sa taas, sa second floor na lang siya. So, lesser energy. After a week or 3 weeks after, tatanggalin mo naman na sa ibabaw. Half full naman na, nasa baba. Angat na naman yun, then pasok na naman. Under super po ang tawag doon na technique. Sir, sabi ko super sir, pagka queen excluder, kapag ka-4 na doon sa panguna, yung queen lang or pangalawa? Sa una lang, dito lang siya. Kapag ka-4 na floor na. Nilagyan mo ng queen excluder dito. Tapos 3 patong sa taas. Yung iba naman, nagdo-double brood system. Meaning, gusto niya na mangitlog dito, kaya ang queen excluder, dito niya lalagay. Yung 2 patong, for honey. Honey super. Kasi ang purpose naman ng mga yon, yung iba, tatanggalin niya yung isa nito, ililipat niya dito. I-split. Nakasplit siya ng 10 framer. Pagbaba, may queen yan, bigyan ng queen yung isa, malakas na kaagad. So may honey production siyang 2, mayroon siyang pang-split, meron pa rin siyang colony. Opo. So yung brooder pa ba sir, halimbawa nabuo na yung bee, automatic yung worker lilinisin agad nila yun para maitlogan naman ng reyna. Yes po. Yes, ipiprepare na nila yun. Kaya pag na-assign doon yung queen, i-check niya na malinis na ready na for laying, iitlogan niya na yun. Wala na siyang choice. Ganon yung kanila pong cooperation sa loob ng beehive. Yan. Medyo nag-honey flow na kami. Yung honey na lang, Sir Justin, hinihintay. So with the permission of Sir Justin, ay lalagyan natin yung isa. Medyo may chalk proof yun. Meron na nga sir eh. Meron na sir eh. Sa labas, nasa harapan. Chalk proof. You show them yung sign of the chalk proof. Yung malayo ka pa, alam mo na na meron siyang problema. Ito sir, nasa harap na. Ayan. Yan. Nakita nyo po, yung 2 na yan, medyo yan. So, larva po yan na nanigas na caused by fungus. Nasa harapan na pala. So, alam mo na kaagad na meron siyang concern. Shock brood. Laging may yellow. Very short ang beekeeping nila doon, pero intense. Di ba pagka na bulaklak, sir? Nakikita niyo rin. Itong mga puti. Natatabunan nga. Larva po siya na namatay po dahil sa fungus. So may fungus ito. Patingin dito, patingin. Ayun, puti. Patingin dito saan?
Yung puti. Ayun, yun. Okay. Ito po sir. Chalk brood. Ingat mo nga sir, pupunta sa amin. Ayan. Yan yung puti, yan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, ano siya. Mga 30 chok bro. So ito, para saan to? Yan po yung pang barawa ma'am. Barowa lang siya. So ngayon, Ito na yung mga chalk fruit. So, lagi kayong magkaroon ng suspicion. Kasi ang queen po, nag-start siya mangitlog dito sa gitna palagi. And merong sumusunod na eccentric pattern. Kaya hindi niya dapat malaktawan. Yun. Pag may nagmumukhang nalalaktawan, may problema. So, kailangan budburan ng konser. Lalagyan po natin, no? Kasi na-identify na natin na chalk brood yung issue sa kanya. Okay? Okay na po ma'am. Yes po. Pangkuso ata. Ngayon, may colony kayo na may chalk brood. Tapos gamit niyo yung hive tool. Huwag na kayong lilipat na babalik doon sa healthy colony na gamitin yung hive tool without disinfecting. Kasi yung spore po nito, malilipat natin doon. Ayan. Okay? So kung isa yung hive tool, i-blowtorch nyo lang for safety reason. Apo. Nagtatry naman yung colony na lumakas, except that may mga namamatay na dahil dun sa chalk brood. Hindi na po, kasi box naman nila yan. Dito lang sa tambar sir. Sa ibabaw. Yan, ganyan. Bubudburan mo. Tapos sila ang mag-distribute. Magkakalat. Ang galing ha. Sila nang magbubuhat na. Okay. So, yun po yung para sa chalk brood. Now, kung may possibility kayo na magpalit ng Reyna, kasi sometimes it's genetics, yung pong chalk brood, ay tanggalin nyo na yung queen nun, palitan nyo ng bagong Reyna. So, unang-una, madidisrupt yung brood pattern, brood pangingitlog, kasi naka-cage yung queen. So, mababawasan po yung magkakasakit ng chalk brood. By the time na na-release naman na yung queen at wala siyang sakit na ganon, no, masisimulan niya po na fresh everything. So, yun po yung ginagawa na pang-control noong pong chalk. Para sa Varroa, pinakita rin po natin yung strips. Okay? Iba't iba. Ito yung example ng Western strip, baby roll po ito, pero flumethrin ang kanya pong active ingredient. Ito naman dahil mga tested na ito, diretso na doon 48 days maximum. Ano po sa bakit 48? Kasi 48 by 2 is 24. Tama? 24, ano po ang kahalagaan ng 24 sa beekeeping? One cycle of the drone. Okay. One cycle of the drone. Ano po ang cycle naman ng worker bee? 21. And ang queen, 16. So, pasok lahat yung 3 caste, member of the caste, dun sa 24. So, dalawang cycle ay kaya nitong, dalawang cycle po ang 83.2. That's the 48. Kaya, after 48 days, saka mo siya tatanggalin. Pero mas mahal siguro yan, sir. Mas mahal po ng kaunti ito. Okay. Na Hindi na ko papalitan yun, sir. Alin po? After 48. Hindi na po muna. I-monitor nyo later yung pares ng ganito o yung other kung tumataas yung level ng Varroa. Ayun po. Okay? Now, ano po ang other means? Kung wala nito, ano pa ang mga pwede? Ganyan. O like, malapit na ang honey flow. Hindi ka na pwedeng gumamit ng chemical base ng mga gamot or yung hawak ni sir from China. Baka kasi ma-contaminate yung atin pong produkto. So you can actually use yung mga organically available po na mga Varroa control measure. Some of these ay etong oxalic at saka yung formic acid. Although hindi ko po ina-advocate na during honey flow saka na ako magti-treat pag honey flow na, hindi ko po sinasabi yon. I'm just saying that it could be used. But part of our program sana, laging 1 month before the flow, tapos na lahat ng treatment para maiwasan ng anumang possible contamination. Ano po? Okay? So, ituturo naman ngayon paano po gumamit ng 65% na formic acid para sa control of Varroa mites. Although sa tingin ko dito, even 60% would be good already dahil mainit po sa lugar po natin.
too much naman na init plus higher percentage of formic acid, maaari rin mamatay yung brood ng ating pong colony. Okay? Sige po. So, ang basic rule ay tandaan nyo lang po dahil wala kami atang pang-measure, it's 5 ml per seam of bees. Paano yon? You have 5 framers, puno ng bee, puno ng bee, puno ng bee, puno ng bee. This is 1 seam of bee, SEAM, second seam, third seam, and so on. So 5 times 5 is 25 ml of formic acid ang ilalagay po doon. So, bali 5 ml per Seam. Yes po. per frame. Opo. May gloves. Wala tayong dalang yung tubig. Ako po lagi may dala akong tubig para sausaw ko yung aking kamay sa tubig pagka nagkataon. Matapang yan, sir. Matapang po yan. You can actually smell it yung formic acid po na 65%. Formic for Varroa mites din po. Yes po, for control of Tapos Varroa organic. mites. Yes. Okay pa yung kamay niya, hindi pa pasmado eh. Hindi, mas mura po yan o mas effective yung mga strip. Kung ang strip kasi lesser job, lesser work. Pag nilagay mo na doon, tapos na. Ito, yung tama, thank you for asking, sir. You have to do this 5 times. Every 5 days. Every 5 days. So again, 5 times 5 is still 25. Pasok pa rin ang 24, 21, and 16. So laging team, may I borrow yung Pabs kasi tayo ngayon medyo kinulang sa demonstration. So you just have to wait na medyo mainit na siya. Yan, that way. Tingnan nyo. Ay, baro na. Pakita mo muna, ilabas mo na. Ganyan po. Kita nyo? Nangyayari? Kumakalat ngayon. Yung lang po kabilis yung acid. Ay, tapos na yung 2 grams doon. Oh. Wala naman daw silang mites Yung bee, hindi ay maapektuhan yan, sir. Hindi po. Hindi siya mamamatay. Iinit lang po ng konti. Apo, iinit ng konti. Kung ganito po yung scope natin is pang standard po. Tapos sa nooks naman po natin nilalagay. Kailangan po makakita. Pagkasanok. Surlok mo dyan pag entrance na yan. Kumbaga parang prevention din po yan, ano? Prevention actually siya. Ganun rin, i-corrode niya pa rin yung pinaka-outer shell covering po nung Varroa. Ayan po, nag-uwian na po kami pero hindi pa po tapos yung tanungan doon. Marami pang tanong. Marami po ulit natutunan. Ingat po, thank you po, Father. Ayan po. So, tapos na po yung second day namin. Ayan, bukas po, last day na namin, mag-uuwian na kami. Time to go home. Time to go home tomorrow. Bukas po. Opo. Marami po bang natututunan sa beekeeping? Yes. Mag-aalaga na po ba? Marami. Yes. Unfortunately, kung magsisikin yan after how many months? Diba? Pagka in-apply na. Ayun, mas mag... Kaya nga, usually sa amin yan. Opo, sa video, i-upload po natin to. Mga kung siguro to, 3 episode. Huh? Uwian na, hindi pa rin tapos yung nagbebentahan na po ng honey dito. Oh. Nagbebentahan, nagsusuklian na. Magkano yung honey nyo? Magbenta ka na, bilis. Yung ganon? Yung ganon po, 500 grams, 500 pesos. Tapos yung ganon? Yung 350 grams, 370 po. 370. Pure and wild honey? Wild honey ba yan? Cultured honey. Ito ang 370. Manuka, may manuka daw po yan. Ibig sabihin, tumitilaok? Hindi po. Hindi ba? From New Zealand. From New Zealand yung flowers na kinuhanan niya. Ayan po. Per gram po, piso per gram ang honey natin. Pure and cultured honey, hindi siya wild honey. Ayan, uwian na po tayo ulit. Kanina pa ako nagpapaalam ng second day. Sige po, thank you po. Yung rambutan natin. Gusto ko na maligo